Hello guys, good morning. It's Medtech Rider. Nandito ako ngayon sa Bukawi. Papunta itong Bukawi exit. Time check, it's almost 7 o'clock. Bali, papasok ako sa trabaho. So, ngayon ko lang mailalabas yung motor ko na Binella Imperial 400 ng malayuan dahil kahapon lang nailabas yung ORCR. So today is Tuesday. Balik kahapon ko siya. Kahapon lumabas yung papel. So pinagawan ko agad ng temporary plate. So ngayon approaching ako sa Bukawi Toll N3 southbound. So ito yung tulay ng NLEX na Bukawi. So turning left. Ayan, papasok ako ng NLEX southbound Metro Manila. So yun, medyo kinakabahan konti kasi first time ko lang magmotor gamit dito sa NLEX. So although kabisado na ko naman ang NLEX kasi matagal na akong dumadaan dito, pero naka 4 wheels ako nun eh. This time is motorcycle, a big bike. So may kaba konti kasi hindi ko pa masyado kabisado ang motor na to kasi wala pang 100 kilometers to na itakbo eh. Kasi yun nga, wala pang papel, so hindi ko siya may labas sa malayo. Since meron na, so it's time to try. NLEX tayo agad pasok sa trabaho. So pipila muna tayo sa cash lane. Bali mamayang hapon siguro pag out ko, doon ako dadaan sa Balintawak Toll Plaza para magpa-install ng RFID. Dito kasi sa Bukawi parang wala yata sila, wala natang nag-install dito. So mamayang hapon na lang pag uwi ko, so pabalik ko ng Bulacan, dadaan ako ng Balintawak Toll Plaza para magpa-install ng RFID. So pag ganitong oras kasi hindi pa talaga ma-traffic eh. So wala pang 7 o'clock. So maya maya medyo may build up na yan dyan. And today's Tuesday kasi, so normally maluwag naman pag Tuesday. Kahapon Monday, yung Monday talaga medyo ma-traffic. Tsaka yung cash lane, halos lahat kasi may mga RFID na eh, maliban sa mga bagong sasakyan or sa iba talaga na hindi pa nagpapakabit. So kukunti, ilan na lang yun. So kagaya ko, bago lang itong motor, so wala pa talagang RFID kaya sa cash lane. So ayun, magbabayad na tayo. Hindi ko na alam kung magkano na ang toll ngayon. So 84 pesos na pala. Binigay ko yung 70 pesos. Last time kasi ako dumaan dyan sa cash, nasa 60 plus pa lang ata noon, 69 pesos. Hindi ko na maulala. So here we go. Time to try. So ngayon medyo kinakapa-kapa ko pa yung engine kasi nga hindi ko pa talaga siya napatakbo ng malayo eh. So siguro hanggang third gear pa lang ako. So ngayon matatry ko na talaga siya kung ano. So far so good. Okay yung response niya. Maganda yung response ng engine walang vibration, and ayun, stable siya. So yun, try ko ang mag 100 kilometers per hour. Oo, napaka-easy lang pala kayang-kaya mag-overtake. Wow, nice engine walang vibration. So under break-in period pa to, so although may konting vibration din hindi naman talaga sasabing wala, meron,
Pero hindi gaya nung ano na medyo ramdam mo. Ito may konting ramdam, pero so sa mga reviews kasi marami nagsasabing very less daw vibrations. So because it's under pa ng break-in period, kaya in-expect ko rin na may vibration pa ito, unless pag siguro mga 3,000 kilometers ka na, baka smooth na yan. Pero so far so good, very smooth yung engine. Ang dali mag-shift, responsive siya. By the way, ang gamit kong helmet is Rook V152. Medyo siya, malakas ang wind noise. Dinig na dinig mo ang wind noise. Syempre Rook, dahil sa forma niya, classic yung helmet. So yun nga, na high speed, nasa 80 kilometers pataas, medyo dinig na dinig mo yung wind noise. Tapos isa pa, yung ginamit kong jacket, kasi riding jacket siya, pero hindi siya yung mesh, yung parang yung dadaan yung hangin, yung parang butas-butas. Ito iba kasi ito iba itong silikone jacket. Medyo siya, medyo pag tinamaan ng hangin, para kang liliparin. Grabe yung lakas pala ng hangin dito. Ayun, medyo ramdam ko yung hampas ng hangin dahil sa jacket So I think next biyahe ko dito, ako yung medyo fit, di baling halata yung dyan. Kasi ito medyo maluwag ng konti yung jacket ramdam ko yung hampas ng hangin. So hindi ko muna ito todo kasi nakikiramdam muna ako And then yung mga nababasa ko sa vlog, ay hindi naman sa vlog, sa group, sa Imperiale group, na hindi accurate itong speedometer niya. Parang nasa 20 to 30 kilometers yung per hour yung difference. So like for example, mag 120 ako, baka nasa 120 sa speedometer, baka nasa 100 lang yata ang takbo nito. Hindi kasi ako nagdala ng phone so hindi ako nag-waze kasi wala pa akong bracket na cellphone holder na matibay. Syempre delikado dito sa highway ito so next biyahe maglalagay na ako para ma-check ko rin ano ba talaga ang speed niya, yung actual versus the speedometer. So far so good. So tuloy-tuloy lang. Very very stable siya sa highway. So dahil siguro sa bigat niya, ayun, kahit dumikit ako sa mga sakyan kanina na nilagpasan ako, wala, hindi mo ramdam yung hindi mo ramdam yung hangin. Ang ramdam mo lang yung hangin talaga na tumatama sa katawan mo, pero yung motor mo very stable. Kasi unlike sa XSR 155, yun lang kasi ang pwede kong comparison sa ngayon kasi first big bike ko pa lang ito, tsaka first time ko lang dumaan din dito na nakamotor. Yung sa XSR 155, na-try ko siyang sobrang bilis, siguro hindi naman sobrang bilis, mga nasa 90. Tapos ang lakas ng hangin, nako, ramdam ko yung motor parang gumayawong ng konti yung motor kasi magaan yung XSR 155 di gaya nito 205 kilograms, medyo may kabigatan. So yun naman ang advantage nito sa highway, napaka stable niya. So ayun, lagpas na ako ng Mikawayan exit o Mikawayan. So diretso lang to, next exit yata ito Silingunan pa Valenzuela. So bali mamaya mag-exit ako sa may Mindanao Interchange papuntang Harbor Link or sa may port area sa Manila. So ang daan naman nun is Karuhatan exit Valenzuela. So ang labas nun is papuntang port area, papuntang C3,
or sa 5th Avenue, Caloocan. At pwedeng gusto mong dumiretso pa Espanya, pero may additional na payment. So today, since maaga pa naman so alas 8 pang pasok ko, na sa 7 o'clock pa lang, so hindi na ako dadaan doon para wala akong additional na babayaran. So mag-exit ako mamaya sa C3 or 5th Avenue. So yun, bakit nga ba si Pinelli Imperiale ang napili ko? Of course, unang-una, budget. Ang ano ko kasi talaga dati is below 300k lang, kasi ang purpose ko lang naman talaga na bumili ng big bike is mainly for service sa trabaho. Kasi yung dati kong gamit, scooter na 110cc tsaka yung XSR 155, medyo napagod na rin kasi ako sa traffic sa MacArthur Highway. So dadaan pa ako ng Bukawi, Marilao, May Kawayan, Valenzuela, hanggang pa Monumento, pa Manila. So grabe, kahit nakamotor, mga traffic pa rin hindi ka rin basta-basta makakasingit kasi ang daming sasakyan. So kaya naisip ko talagang pinag-iipunan ko talaga na makabili ako ng big bike para dito na ako dadaan. So paminsan-minsan pag nagtitipid, pwede pa rin akong dumaan ng Valenzuela, pero kailangan ko ngang pumasok na maaga. So ayun, kung nakita nyo kanina, may dumaan na big bike din na feeling ko Kawasaki yon kasi kulay green tsaka ang ganda ng tunog, parang Ninja yata or Z900. So ayun, parang bihira pa rin talaga ang nagmumotor dito sa NLEX. So parang nakakatuwa pag may nakikita kang ibang nagmumotor. Okay, so ngayon nasa Valenzuela area na to. Paso de Blas yung next exit dito. So yun, balik tayo. Bakit Pinelli Imperiale? Of course, number 1 is the budget. Number 2, forma. Syempre, gusto ko yung forma. So sa presyo niya, merong mas mura pa like Dominar 400 or yung NK 400, pero sila kasi hindi classic. So priority ko rin talaga classic although magaganda ang specs nung NK 400 at Dominar, medyo modern yung mga specs nila, liquid cooled, fuel injected, pero yung forma kasi yun kasi yung hinahabol ko talaga, kaya dito talaga ang ko. Actually, bago ako nag-decide na Pinelli Imperiale, ang pinag-iipunan ko talaga dati is yung Royal Enfield Interceptor 650, kasi ganda talaga ng forma nun talagang ewan ko ba, parang simpleng classic bike lang naman yung Interceptor na yun, pero pag tiningnan mo kasi yung engine, napakaganda ng ganda ng forma, lalong lalo yung Baker Express na variant, yung kulay niya, yung paint job, napakaganda. Tsaka dual exhaust na yun ang ganda ng tunog din. Tsaka twin cylinder yata yun. So yun yung pinakauna ko talagang na classic pero since tumaas na yung presyo nila, nagmahal sila, dati kasi nasa 300 plus lang yun ngayon 400k may gitna. So wala na, hindi na pasok sa budget, tsaka hindi na rin practical para sa akin kasi pang ko lang naman mainly for commuting papasok sa trabaho or service ko sa trabaho. Yun lang talaga ang pinaka purpose ko So ito na yung pa-exit pa port area or harbor link papuntang Port of Manila. So itong lugar, exit na ito yung Mindanao Avenue sa taas. So ito yung palabas naman yun na papuntang Quezon City, Novaliches. Diretso na yun papuntang, pag diretso na yun, labas yung Trinoma, SM North. So kumanan ako dito.
Ah, ang toll naman dyan sa unahan is Karuhatan yata. Oo, Karuhatan Valenzuela. So yun, oh, super smooth yung takbo niya. Tsaka ayun, napaka mabilis mabilis makuha yung gusto mong speed eh. Hindi mo kailangang bigayin ng gusto. Very smooth siya, mabilis. So hindi sa bagay hindi pa ako nakatesting kasi na ibang 400cc na bikes eh. So kaya wala akong comparison. So pinaka-comparison ko lang talaga is yung isa kong motor na Yamaha XSR 155. Ito napaka dali ng cambio. Ang dali hanapin ng neutral. XSR 155 kasi is medyo naka-assist ang slipper clutch. Medyo sa umpisa ang hirap hanapin ng neutral. Ito ang bilis. Pati yung shifting nito napaka smooth. Yun lang, yung clutch nito medyo matigas, may katigasan compare sa XSR 155 na malambot yung clutch nun. Ito naman isa sa cons ko pala itong clutch nya, medyo matigas. So magagawa naman ng paraan yan eh. So plano ko dyan, papalitan ko yung cable or maglalagay ako ng easy pull. So titingnan ko. So maghanap muna ako ng mga kasukat niya na marami naman sa online siguro. Ewan ko lang tatry ko maghanap. So ngayon, itong dadaanan ko ngayon is papuntang north port area, Manila. And then mag-exit ako sa may C3 or 5th Avenue sa Caloocan. And then pwede ko nang baybayin yung Rizal Avenue or may mga shortcut na daan naman doon na hindi masyado ma-traffic. Kasi yung Rizal Avenue, ang traffic na rin eh. Feeling ko masakit sa kamay na yung pag naipit ako doon. So since maaga pa naman, try ko lang. So nag-explore pa rin ako ng ibang daan eh, kung saan mas okay. So isa lang masasabi ko sa engine to, well, wala pa naman ako ibang comparison din eh. So far so good. So under break-in period pa lang. So tingnan natin kung magiging smooth pa to. Pero so far ngayon, very ako satisfied. Very satisfied ako sa performance ng ng motor. Tinesting ko, braking niya walang problema. By the way, ang ginamit ko palang bag is tank bag na GV na brand. So may rin ako nito, may another video ako dyan. Okay kasi yung tank bag eh, may magnet, tapos stable siya. At least walang kung anong nakasabit sa katawan ko. Saka hindi pa ako nakakabili ng side bag. So tsaka na pag may budget. For the meantime, ito muna yung assess ko. Tsaka may na pala ako, may minodified na rin ako dito sa kay Binelli Imperiale. Unang-una, nung paglabas ko pa lang sa casa is binababa ko na konti yung front fork nya. Bali medyo konti lang naman, wala pang 1 inch. Binaba ko lang konti kasi medyo mataas pala siya. By the way, 5'4" lang pala ako. So short rider ako. So medyo tiptoe. Pero galing kasi ako sa XSR 155 na medyo mataas. Kaya medyo sanay na rin ako sa medyo mataas ng konti eh. Kaya yun lang in-adjust ko konti sa front forks. Doon na sa casa pina-adjust ko na sa kanila. Bago ilabas, binaba ng konti. Okay naman. At least paano nabawasan. And then may isa pa, yung spring sa likod. Nabasa ko rin doon sa Imperiale group sa Facebook na malaking tulong daw pag tinanggal yung spring. So bababa rin daw yung seat mo. So yun nga, yung ginawa ko, tinanggal ko yung spring, tapos inupuan ko. Laking difference din ha. So mas lapat na yung paa ko, pero hindi naman fully lapat talaga. Lalo pag naka-boots ka. So okay na ako doon, very comfortable na. Pero ang ginawa ko, pinutol ko na lang yung spring sa ilalim kasi nga hindi ko siya malalagyan ng lock kapag wala yung spring eh. So yung spring kasi naglalak doon sa likuran. So may spring pa rin siya, pero
pinutol ko na lang, binawasan ko ng, hindi ko na sinukat siguro mga 2 inches or 1.5 inch yung pinutol ko dun sa spring. So very okay na ako sa seat height niya ngayon, kahit hindi pantay yung kalsada, medyo patagilid, medyo okay na siya. So compare sa XSR 155 kasi itong Imperialis malapad. So yun nga, kahit sa papel mababa seat height niya 780, pero ang lapad niya kasi kaya tipto ka pa rin. So mukhang hindi ko siya ma-recommend sa mga beginner kasi mabigat. Dapat ma-experience ka muna sa mga matataas na bike or ibang bike, kahit naman di mataas, yung dapat ma-experience ka muna. Ito kasi medyo maganda to pag ma-experience ka na sa motor, lalo pag manual. Kung first bike mo lang, although masasanay ka rin naman, pero sa umpisa medyo mahirapan ka. Pero ako kasi galing na ako sa XSR 155, medyo naka-adjust na ako. So yun, yun yung experience ko ngayon, first time dumaan sa NLEX ng nakamotor. Ang ganda ng ang ganda ng performance ng engine So fuel economy, hindi ko pa in real life hindi ko pa masasabi kasi unang full tank ko pa lang pero ang claim ng Benelli is nasa daw 33 to 36 kilometers per liter. So tingnan natin, although ang biyahe ko is more on 90% highway talaga, tapos may mangilang-ilang traffic area gaya nito. Pagpasok ko dyan, ito pa-exit ito ng C3 or 5th Avenue na yan so pag exit ko dyan, malamang traffic na yan sa unahan kasi nasa past 7 na so may build up na ng traffic dyan. So malayo pa naman ng 8 o'clock kaya okay lang din. Ayan, napakaganda ng kalsada na to. Sa taas, yung right side, yun papuntang pier yun. Labas mo Rojas Boulevard, napuntas muna pala, then dire-diretso lang Rojas Boulevard ka na. Sa taas mo naman, yun yung pag diretso mo Espanya Boulevard, Lacson. Although nakadaan na ako doon, pero naka-strada kasi ko, naka-pick up ako so lusot ko doon is sa may may release, tapos di ko lang kabisado ang street yun. Basta pag diretso mo siya, ang labas mo is UST, Lacson Avenue. So pagdating ng Lacson, wala pang 1 kilometro na doon ako sa work ko so malaking bagay din yun. Pero ang bayad kasi doon is additional 86 pesos maliban doon sa pagpasok mo kanina sa Bukawi Toll is 84 pesos. So pag dumaan ka dyan sa taas, another 86 pesos. So siguro pag malilate ako, doon ako dadaan. Pero pag maaga pa naman ako makalis, hindi pa ako malilate, okay lang, dito na ako dumaan sa sa mga gilid-gilid na street hanggang makarating ako na pwede kasi akong dumaan ng Abad Santos or diretso lang ako ng Rizal Avenue. So I think hanggang dito lang po yung vlog ko ngayon. So obserban ko pa kung ano bang kung anong mga issue. So far wala pa naman akong issue na yung init pala ng makina, hindi ko siya ramdam, pero yung bigat medyo ramdam ko pa sa ngayon kasi nga hindi ko pa naman siya talaga nagagamit ng pangmatagalan So thank you for watching.